Pwede pa assorted yung Rizal Avenue, kilala din sa tawag na Avenida Rizal. Ito yung Manila's main thoroughfares na magsisimula dito sa Santa Cruz and Quiapo, Manila hanggang sa Bonifacio Monumento Circle in Caloocan. Name after the national hero Jose Rizal. So ilan lang to sa mga kalsada na nakapangalan kay Dr. Jose Rizal dito sa Philippines. Halos lahat ng mga hinahanap mo ay nandito sa Rizal Avenue, katulad ng mga shops, movie theaters, pang-shopping, damit, sapatos, pagkain. Ito ay nagsimula noong 1911 na kinumbine itong two streets, Calle Dolumbayan, meaning the edge of town, and Calle Salcedo. So, nag-grow ito to be the longest street in Manila prior to the EDSA being built. Ang Rizal Avenue dati, ito yung perfect street sa mga parades. Noong taong 1960s naman, yung mga economic activities dito sa Manila ay halos nalipat doon sa may Makati. At noong mga 1980s naman, dito nagsimula yung construction ng LRT Line 1 dito sa Rizal Avenue. So mostly dito sa may Santa Cruz, Quiapo, Manila, halos meron itong daanan ng train hanggang doon sa may monumento ng Caloocan. Kumusta na ba ang Rizal Avenue ngayon na isa sa main thoroughfare ng Manila? Hello guys, nandito tayo ngayon sa Plaza Miranda dito sa Quiapo, Manila. So maglalakbay tayo ngayon dito hanggang doon sa may Rizal Avenue na tinatawag nilang main thoroughfare ng Manila bago magtaong 1960s. Na magsimula dito sa Santa Cruz, Quiapo, Manila hanggang doon sa may monumento ng Caloocan. So ito yung sitwasyon ng Quiapo, simbahan ngayon dito. Yan o. Organized na siya, no? Wala na yung mga vendors dito sa loob. Ito yung madalas kiniklearing dati. So lakad tayo ngayon dito. Punta tayo ng Carriedo. Yung economic activities pala bago mag 1960s, mostly nandito sa Manila yan. Tapos na-ship lang yan sa Makati. Okay, so tara, puntahan natin ngayon dito. Daan muna tayo ng Carriedo. Ito na po yung Manila City Plaza. Sa lugar yung bilihan ng mga kanto, tempered glass, mga rosary, baga yung mga related na items ka ba yan dito sa Quiapo, simbahan. ₱50, 5 piraso. Pwede pa assorted yung Ito na ngayon ang Carriedo, Manila. Kung dati puno ng mga vendors dito mismo sa kalsada, ngayon ay malawak na siya. Nagkaroon ng massive clearing operation dito, lalo na nung panahon ni dating Mayor Isko Moreno. So dito siya halos makakadaan na yung mga sasakyan at malawak yung daanan ng mga tao. So dito pala yung area ng pwesto ng Isitan dati. So dito yung kanya, nailipat lang yung iba dyan. So dito na magsisimula itong Rizal Avenue, dito sa may daanan ng train. So kung dati pala dito madilim, ngayon maliwanag na to. Sakto lang kasi pagpunta natin dito, umaga. Pero pag dumaan kayo dito pag gabi, wala nang problema dahil maliwanag na dito. Etong Carriedo LRT station naman, halos na-clear na yung mga vendors dyan. Kaya pagbabaan ng mga pasahero galing LRT, pwede na silang rumekta dito para sumakay agad ng jeep.
So kung mapapansin mo, ito na po yung Emerald Circle Avenida. Maraming mga tao naglalakad ngayon sa kalsada kasi yung sidewalk pala dyan, halos napuno na siya ng mga vendors ngayon. No? Kasi sa sobrang dami na ng mga nagtitinda dito sa Avenida. Meron pa rin mga lumang building dito na nag-i-exist pa. Lalo nung panahon na wala pa itong LRT Line 1 na kinonstruct siya. Pero mapapansin mo lang dito na halos sa luma na. Pero meron din mga bagong gusali dito na kinoconstruct na rin. So nandito na tayo malapit sa Recto Avenue, corner Rizal Avenue. Nandito na tayo sa Rizal Avenue, corner Recto. So ito na yung pinaka-busy dito sa may intersection. So ito na yung sa Recto LRT Station. Ito naman yung north entrance. So nandito tayo ngayon sa Oroqueta. Dito nagko-connect tong LRT Line 1 tsaka Line 2. Kailan lang nasunog yung mga bahay dito. Binago na yung mga bahay dito ngayon. Mas ginawa na sa konkreto ngayon. Nandito na tayo sa footbridge ngayon. Itong footbridge pala, bagong repair siya. Dati may mga butas yan, tapos sira-sira yung mga screen. So ito sa recto na to sa LRT Doroteo Station. Ito yung mga kabayan dito na nasunog. So marami yan, halos yung mga bahay kasi dati dyan, puro mga kahoy. So ngayon, pinalitan na siya ng concrete. May kita mo dito. So ito siya, mga informal sectors, mostly mga nakatira dyan. Dito pala kapag dumaan kayo ng gabi, maliwanag na rin dito. Dahil may mga bago silang na-install ng mga ilaw dyan. No? Okay, so Doroteo Jose. Lakatays, dito naman tayo sa kabila. Dito, maraming mga hotel dito. Doroteo Jose. Okay, tara guys. Dito tayo ngayon sa Kapitan Pepe Building. Ito yung sikat na lugar dito sa Recto, corner Rizal Avenue. Pagsapit ng gabi, maliwanag na rin dahil meron na mga bagong lights dito sa gitna. Kaya hindi na nakakatakot rin pag dumaan dito.
So marami pa rin mga ibang building dito na matagal na. Meron din mga bago dito na ni-repair saka bagong gawa. Pero mostly mga ibang commercial building dito nandito pa rin. Ang panahon ni dating Mayor Isko Moreno, talagang malaking pagbabago dyan. Nagkaroon ng massive clearing operation. Kumaga dati hindi makakadaan yung mga sasakyan dyan dahil sa dami ng mga obstruction. Pero ngayon naman, kita mo yung pagbabago ngayon, di ba? Halos makakadaan na yung mga sasakyan dito. At ito na ngayon ang itsura at sitwasyon ngayon ng Rizal Avenue or Avenida. So kung dati halos lahat ng mga economic activities ay nandito sa Manila. Madalas pa nga nagkakaroon ng mga parade dyan sa Rizal Avenue.